Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Muling siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commitment ng kanyang administrasyon upang masiguro na bawat pamilyang Pilipino ay may akses sa ligtas, disente at abot-kayang bahay. Binigyang diin din ng Pangulo ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapalawag ang programa sa pabahay at masuportahan ang housing sector ng bansa. May ulat si Rod Asuri. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2 araw na National Housing Expo 2025 sa World Trade Center sa Pasay City nitong Huwebes. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo ang pagpapalawak at pagpapabilis ng proseso para sa housing sector. Sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program, mas maraming Pilipino ang nagkaroon ng akses sa abot-kayang pabahay. Kinilala rin nito ang Pag-ibig Fund bilang isa sa mga pinakamalakas at pinakakatiwalaang partners sa sektor ng pabahay. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan. Laging may pangamba na baka sila ay mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso, at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Iginiit din ng Pangulo ang Green Lane Program na nagtataguyod ng climate resilient homes na kayang lagpasan ang epekto ng nagbabagong kalagayan ng panahon. Pinasalamatan din nito ang pribadong sektor, mga developers, financial institution at ang buong housing sector sa patuloy na pakipag-ugnayan nila sa pagsisilbi sa mamamayan. Rod Asurin para sa PI News, Cordillera. Sa pagdiriwang ng Local Government Month ngayong Oktubre, pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government ang mga pamahalang lokal na iprioridad ang mga residente sa kanilang lugar. Binigyang diin ni DILG Regional Director Anthony Noida ang pagpapahalaga sa interes at ikabubuti ng mga mamamayan, lalo na sa paggawa ng mga leader ng mga desisyon. Sinabi rin nito na ang mga mamamayan ang dapat maging pangunahing benepisyaryo ng decentralization at local autonomy. Pinaalalahanan din ito ang mga LGUs na itaguyod at palakasin ang good local governance. Ang week-long Local Government Month Culminating Program ay isinagawa sa Baguio City kung saan nakibahagi ang mga local leaders, partners at stakeholders sa serye ng capacity development sessions, policy discussions at pagkilala sa mga outstanding LGUs. Should we find ourselves in a difficult situation in our LGUs, dapat at babalik pa rin tayo sa punot dulo ng lahat, ang ating mamamayan, ang ating mga kapwa Pilipino. Muling nagbukas ang voter registration para sa Halalan 2026. Publiko, lalo na ang mga kabataan, hinihikayat na magrehistro upang makabahagi sila sa pagpili sa nararapat na leader. Karagdagang detalye mula kay Camille Veray. Maaari nang magrehistro bilang botante hanggang May 18, 2026 para sa November 2, 2026 Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. Nitong Oktubre 20 ay nagbukas na ang voter registration. Maaaring magrehistro bilang botante ang mga edad 18 pataas bago mag-eleksyon at dapat may 1-year residence sa Pilipinas o 6 months residence sa isang barangay bago mag-eleksyon. Para sa SK elections ay maaaring magrehistro ang mga edad 15 hanggang 30 bago mag-eleksyon at may 6 months residence sa barangay bago magsimula ang SK elections. Una, lalong-lalo na ngayon na kita nyo naman ang daming korupsyon sa gobyerno, ang daming mga issues, hindi lamang sa mga flood control projects, poverty issue,
yung bilihin, no? Okay. Mas kailangan ngayon Focus natin eh. na bumoto tayo ng mga tamang leader. Paano natin ma-achieve yung tama? Kailangang malaman ng taong bayan kung sino ba karapat-dapat yan sa mga posisyon na yan. At para ma-exercise ng taong bayan yan, kailangan first step is registration. Okay, yung requirements po natin is at least 18 years old and above or on or before election day. Tapos 1 year residence in the Philippines and 6 months of residence in the barangay and prior to the barangay elections, no? Para po yan sa mga sa barangay elections, no? Tapos sa SK elections, 15 to 30 years old on or before election day. Ang election po din natin nakaregister is November 2, 2026, yung BSKE, no? Tapos 6 months of residence in the barangay before the Sangguniang Kabataan elections. Yan ang requirements po natin, no? Ipinapaalala ng COMELEC na dalhin ang requirements kagaya ng application form CAF1 at valid ID. Ilan sa mga nagrehistro sa pagbubukas ng rehistrasyon, sina Aling Aprilin at Aling Heaven. Ang dami nang nangyayari na, yun nga, sa balibalita na ang daming mga mga contractor na inaano nila. So parang nakaka-hurt na dapat pipili tayo ng mas better na person na talagang concern sa atin, hindi yung walang pakialam kasi kawawa din tayo. Pinalipot ko po mami yung ko ng barangay. Na-register naman na po ako. Para po makaboto po. Siguro mas maganda magpo-register na sila habang maaga at least pagdating ng makaboto rin naman sila ng Maaaring pumunta sa mga office ng election officer sa inyong lungsod, munisipalidad o distrito o kaya naman sa mga satellite registration sites upang magrehistro. Ang mga tinatanggap lamang na aplikasyon ay ang registration, transfer, foreign post to local transfer, correction of entries o change of status, at reactivation. Bilang botante at mamamayan, dapat gamitin natin ng wasto ang ating karapatan na bumoto at magrehistro upang mas mapabuti ang kinabukasan ng Pilipinas. Camille Beray para sa PIA Cordillera. Kinilala ang mahigit 400 pamilya na nagtapos bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Baguio City. Sa pangunguna ng DSWD, isinagawa nitong Oktubre 20 ang programang Pugay Tagumpay para sa mga ito. Layunin ng programa na kilalanin ang mga pamilyang nakapagtapos sa 4Ps bilang patunay sa tagumpay ng nasabing inisyatibo sa pagbibigay ng pagkakataon tungo sa pag-unlad at mas matatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang Pugay Tagumpay ay patunay din ng tagumpay ng 4Ps sa pagbabago ng buhay ng maraming pamilya tungo sa pagiging mas matatag, produktibo at responsableng mamamayan. Siniguro ng Baguio City Police ang kanilang kahandaan sa paggunitan ng undas. Mga alituntunin sa sementeryo, inilatag. Magpapakalat ang pulisya ng halos 800 pulis at interns para sa Uplan Kaluluwa sa Baguio City. Ayon kay Police Colonel Roel Tagal, ipapakalat ang mga ito sa iba't ibang sementeryo at mga pasyalan sa lungsod simula sa Oktubre 30 hanggang Nobyembre 2. May mga nakalatag na ring mga plano sakaling may mangyaring mga hindi inaasahan. Kasali na rin po yung sa plano yung pagdi-deploy ng ambulances, fire trucks, And we also identify mga evacuation areas just in case may mangyari. Although we consider the cemeteries as an open area, but then if it will get too crowded, then we might as well identify some spaces wherein at least may pupuntahan doon. Yung mga ibang tao. Sa Oktubre 29 ay magsasagawa ang pulisya ng walkthrough sa mga sementeryo sa lungsod. Una nang itinagda ng pamahalang panlungsod ang October 13 to 29 na paglilinis at pagpipintura sa mga sementeryo. Ang pagbisita naman sa mga pampublikong sementeryo ay mula October 30 hanggang November 2. Hindi na papayagan ang paglilinis at pagpipintura sa nasabing mga araw.
Ilang araw na lang bago ang undas, ilan sa mga residente ng La Trinidad nagsimula ng maglinis ng puntod ng kanilang mga yumao. Karagdagang detalye mula kay Camille Beray. Nagsimula na ang paglilinis sa mga sementeryo dito sa La Trinidad bago pa man dumating ang araw ng undas. Ayon sa mga tagalinis, dahil sa tagal ng panahon, bumaba ang lupa, tinutubuan na ito ng mga halaman at nababalutan ito ng dumi at lumot. Upang makadaan ang dumadalaw, lalo na ang mga senior citizens, persons with disabilities at iba pa, kinakailangan na linisin ang paligid at ayusin ang sementeryo. Sina Talaid, Quezon at Clarin, ilan sa mga naabutan namin na naglilinis dito sa Buyagan Cemetery. Para makabisita namin, nadadalaw sa aming mga mahal sa buhay na naka-imblind dito, makakaakyat ng maayos. Kasi yung daan namin medyo napakahirap pag di mo nilinis. Kaya lang po kami nandito para magtrabaho. Tapos, para luminis din ako paligiran namin. Yan. Para tumulong doon sa mga kamag-anak din po namin. Wala po. Linisan yung daan. Tumutulong lang po kasi pinakasikaso kami dito. Ipinapaalala nila na bawal ang pag-inom ng alak sa loob ng sementeryo kahit anumang pagsusugal o pag-iingay. Bawal din ang pagdadala ng mga madaling magliyab na gamit tulad ng alkohol at mga armas o matutulis na bagay. Pinapayuhan din ng mga magulang na bantayan ng maayos ang mga bata. Magdala lamang ng kinakailangan na gamit at magsuot ng komportableng kasuotan. Ito ay ilan sa mga paalala na kinakailangan alalahanin bilang pag-aalala at pagrespeto sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Camille Beray para sa PIA Cordillera. Sa Oktubre 26, magsisimula na rin magbenta ng mga bulaklak ang mga flower vendor sa KM5 La Trinidad, Benguet. Ayon sa ilang nagtitinda, sapat pa sa ngayon ang supply ng mga bulaklak. Si Mariel Baez para sa report. Naghahanda ng ilang flower vendors dito sa La Trinidad, Benguet para sa nalalapit na undas. Ayon kay Gerwin Sasa, sa ngayon ay nananatiling sapat ang supply ng tinda nilang bulaklak. Aniya, madalas bilhin ng mga mamimili ang radius, Malaysian mums, potted plants at iba pa. Sa ngayon, ang presyo ng long flowers ay naglalaro sa 100 pesos at ang short flowers ay nasa 20 pesos hanggang 50 pesos. Ang roses XL ay 200 pesos, ang roses long ay 150 pesos, habang ang roses short ay 100 pesos. Ang mga basket arrangement naman ay nasa 150 pesos hanggang 2,500 pesos. Gayunman, posible pa ring aniyang magbago ang presyo ng mga bulaklak sa susunod na linggo. Depende sa supply at demand. Depende sa kwan ng bulaklak. Pag marami, yun. Baka di natin alam, bababa yung presyo. Pag kunti ang supply, tataas. Simula sa October 26 ay magsisimula na rin magbenta ng bulaklak ang mga flower vendors sa mga pwesta na ilalagay sa tapat ng public market. Ang pag-aalay ng bulaklak at kandila sa mga yumao ay isa sa mga tradisyon ng mga Pilipino tuwing undas. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal, pag-aalala at pagrespeto sa mga kaanak na sumakabilang buhay na. Mariel Baez para sa PIA News Cordillera. Nahukay sa Barangay Ginaang Corner Apayao ang mga labi ni Ka Baron, kilalang batalyon commander ng 1st National Battalion ng New People's Army. Sa tulong ng mga barangay opisyal at residente ng Barangay Ginaang, natuntun at nahukay ng mga kawani ng 98 Infantry Battalion ang mga labi ni alias Ka Baron noong Oktubre 18. Batay sa salaysay ng mga residente na noon ay sangkot sa paglilibing, nasawi si Ka Baron sa isang madugong engkwentro sa pagitan ng militar at ng kanyang pinamumunuang grupo sa kabundukan ng Barangay Ginaang noong Pebrero 1991. Matapos ang labanan, itinago ng mga residente ang kanyang bangkay kasama ng isang babaeng kasamahan na nasawi rin.
Sa kagustuhan ng pamilya na mabigyan ng disenteng libing ang dating rebuilding leader, nakipag-ugnayan sa militar ang asawa at anak nito kamakailan. Agad na nagsagawa ng retrieval operations ang 98 IB sa lugar na itinuro ng mga residente. Natagpuan ang mga buto at damit ni Cabaron na kalaunay kinumpirma ng kanyang asawa batay sa mga personal na gamit na nakita sa pinaghukayan. Ang mga labi ay agad na iniuwi sa Barangay Sentro Santo Niño, Cagayan upang doon ay maihatid sa kanyang huling hantungan. Binigyan ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao ng insentibo ang dalawang dating rebelde at dalawang tipster na naging daan sa kanilang matagumpay na pagbabalik loob sa pamahalaan. Ang pagkakaloob ng insentibo ay sa ilalim ng programang Celebrating Oneness, Progress and Unrelenting Nationalism sa pangunguna ni Governor Elias Bulot Jr. Ibinigay ang nasabing insentibo kasabay ng ikalimang anibersaryo ng 98th Infantry Battalion nitong Oktubre 20. Sa ilalim ng Executive Order No. 22 Series of 2022 ng Apayao, ang mga rebelde at sibilyang nagbibigay ng mahahalagang impormasyon sa mga kasundaluhan ay bibigyan ng insentibong pinansyal. Ipinasakamay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang 5 30-foot fiber reinforced plastic boats sa mga piling Fisher Folk beneficiaries sa Pudtol, Kalanasan at Luna sa lalawigan ng Apayao. Kabilang sa package ang isang set ng underwater fittings, isang 16 HP marine gasoline engine at isang set ng cast net. Ang mga ito ay mahalagang kagamitan sa pagpapalakas ng produksyon at katatagan ng mga local fishing communities. Binigyang diin naman ng BFAR ang responsibilidad ng mga benepisyaryo sa pagmintina ng proyekto. Iginit din ng BFAR na ang mga nasabing kagamitan ay hindi dapat ibenta, gagamitin lamang sa legal at sustainable fishing activities. Pinaalalahanan din ang mga benepisyaryo na regular na magsumite ng production report sa Bureau. Formal nang napasakamay ng pamahalaang lokal ng Sagada Mountain Province ang Kanipawan Evacuation Center kamakailan. Ang pasilidad na nagkakahalaga ng 43.8 million pesos ay pinondohan ng Office of Civil Defense. Ayon kay OCDCAR Regional Director Albert Mogol, mahalaga ang nasabing pasilidad sa pagpapalakas ng disaster preparedness at governance sa Sagada at sa rehiyon. Nadisenyo ang evacuation center bilang safe shelter sa panahon ng sakuna at lugar kung saan gaganapin ang mga community activities. Pinaalalahanan naman ni Mayor Felicito Dula ang mga residente na tumulong sa pangangalaga sa nasabing pasilidad. Pinalalakas ang mga komunidad ng Salapadan Abra sa bamboo and rattan weaving. Kamakailan ay isinagawa ang Bamboo and Rattan Workshop para sa mga komunidad ng barangays Ududyaw, Bazar, Subusob, Nagilian at Salbo. Sa pangunguna ito ng DOST-CAR sa pamamagitan ng Grassroots Innovation for Inclusive Development, katuwang ang PSTO Abra at LGU Salapadan. Layunin nito na mahasa pa ang kanilang kakayahan at maipakilala ang iba pang taktika, disenyo at finishing methods na naayon sa market standards. Binigyang diin din sa mga partisipante ang kahalagahan ng pagpreserba ng indigenous craftsmanship habang sinusunod ang sustainable at innovative approaches para sa livelihood development sa Salapadan. Nagpakitang gilas ang 8 schools division offices ng Cordillera sa Regional Indigenous Peoples Education Celebration na ginanap sa Kalinga. Layunin ng selebrasyon na itaguyod ang inklusibong edukasyon na nakaugat sa kultura. Si Irene Siknao para sa balita. Nagtipon-tipon ang mga kalahok mula sa 8 Schools Division Offices o SDO sa Cordillera para sa Regional Indigenous Peoples Education o IPED celebration na idinaos sa Kalinga kamakailan na may temang Ating Pandayin ang Kinabukasan, Gabay ang Katutubong Karunungan at Karapatan. Tampok sa 3 araw na selebrasyon ang mga cultural showcases, interactive learning sessions, contests at community dialogues na naglalayong palakasin ang partnership ng mga stakeholder tungo sa pagtataguyod ng inclusive at culturally rooted education para sa mga mag-aaral ng Cordillera.
Tampok din dito ang isang community tour sa munisipalidad ng Lubwagan at isang exhibit na nagpapakita ng lokal na produkto, contextualized learning resources at senior high school unique track offerings ng bawat SDO. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Department of Education Assistant Secretary for Learning Systems Strand Jerome T. Buenviaje ang DepEd Cordillera para sa mga hakbang na ginawa nito upang magbigay ng edukasyon culturally appropriate sa mga mag-aaral sa Cordillera sa unang dekada ng papatupad ng IPED. We congratulate DepEd Car and our partner IT communities in the various divisions for moving and pushing the possibilities for the IPED program in the region over the past decade IPED school level implementation. This includes contextualization, curriculum delivery, and learning resources in various learning areas across IPEDs. It also includes nurturing the various IP languages as possible medium of instruction is needed by our IP learners and the development of unique offerings in senior high school, the inclusion of community value across the curriculum. In all these things, manifest your assertion for the continuity of cultural heritages in your region. Sa pagpasok ng ahensya sa ikalawang dekada ng IPED implementation, hinimok ni Buenviaje ang mga stakeholder na gumamit ng katutubong kaalaman at kasanayan upang matugunan ang mga problemang hinaharap ng sektor ng edukasyon ngayon. In the face of these challenges, I encourage you to continue your partnership with the communities and reflect together on what we can learn from our country's heritages that can be drivers towards sustainability and creative ways of engaging these contemporary challenges. Ariel Signaw mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Binigyang diin ng National Commission on Indigenous Peoples ang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan at kasaysayan ng mga katutubong sayaw sa rehiyon. Ayon kay Gary Dunggayaw, Tribal Affairs Assistant ng NCIP Baguio, hindi dapat mawaglit kung ano ang tunay na diwa ng mga cultural dances. Sa kabila ng nagbabagong panahon, sinabi ni Dunggayaw na mahalaga pa ring alamin ng bawat isa kung ano ang tamang pagsayaw sa mga katutubong sayaw at kung kailan at saan ito dapat o pwedeng sayawin. Metro ag adult tayo pa ag nayon tayo iti knowledge iti dato mga dances kan meanings kan number one meanings kan history na tatlo ma-feel tayo iti ma-feel tayo iti sala iti Cordillera kastudan iti sala so kaya mga ating kastoy na very unique or very solemn or very naragsak at kastoy iti meaning na. Bida ang mga lokal na produkto ng iba't ibang probinsya ng Cordillera sa Cordillera Festival of Festivals exhibit. Publiko hinihikayat na tangkilikin ang mga lokal na produkto. Nagpapasalamat ang ilang mga local exhibitors sa patuloy na pagbibigay ng Department of Tourism Cordillera ng oportunidad upang itampok ang kanilang mga produkto. Ayon sa kanila, malaking tulong ang isinasagawang product exhibit ng ahensya sa ginaganap na Cordillera Festival of Festivals. Maraming salamat sa DOT at meron silang inorganize na ganito para makatinda kami dito. Malaki ang maitutulong kasi may chance kami na magtinda at dumami ang mga makilala na bibili. Mabuhay! Apayaw, ipasindayaw! Welcome po sa aming booth. So, we are very grateful po sa Department of Tourism Cordillera for the opportunity for us to showcase our products. Ang nasabing exhibit ay formal na binuksan nitong Huwebes na pinangunahan ng mga opisyal mula sa DOT at DTI. Para makatulong naman tayo sa MSMEs, no? So together with the Department of Trade and Industry, so we now have them here at the Malcolm Square para our visitors can be able to also see kung ano yung mga products of the different provinces at itinaon din natin ito dun sa ating flagship program ng Department of Tourism under our Secretary Cristina Garcia Frasco, yung Philippine Experience Program. Siyempre malaking impact nito sa kanila, no? Sobrang
ito ginagamit natin to as a platform for them, no, makalink sa ibang mga markets. So they are given the opportunity, no, maipakita nila yung mga product nila pag especially dito sa Baguio. We know that Baguio is a tourist hub. So it's a good opportunity for them to show their products to, especially to our tourists and our visitors. So at least pag yung mga umuwi yung mga turista at mga bisita natin, may kuha din nila, may masasabi nila, may share nila sa mga kanilang mga lugar yung mga nakita nilang mga product dito sa Baguio and Benguet. Inanyayahan din nila ang publiko sa nasabing aktibidad. Kabilang sa mga exhibitors ang probinsya ng Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Tabuk City, Mountain Province, Baguio City, Cepo, Cafeteria at DTI Car. Magtatapos ang nasabing exhibit sa Linggo, Oktubre 26. Tampok din ang mga major festivals ng mga probinsya at lungsod sa Cordillera Festival of Festivals. Bahagi ito ng pagtataguyod ng Department of Tourism ng sustainable tourism na nakaugat sa kultura, komunidad at katutubong pamana. Pinuri ng ilang manonood ang katatapos na Cordillera Festival of Festivals. Para sa kanila, ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng mga impormasyon tungkol sa kultura ng mga katutubo. Actually, this is my first time to see this program, and yung iba't ibang festival. Actually, hindi namin nakita yung simula. At least nakikita ko siya in person at hindi lang by the book or sa video. Ayan, para to be familiarized with the culture, para alam namin kung ano yung ginagawa nila, ano yung purpose, para hindi kami unaware. Para siyang breath of fresh air sa dami ng ganap sa, diba, sa dami ng nangyayari ngayon. Isa siyang fresh of breath air, and na-appreciate ko siya in a way kasi hindi lang niya, it's not just a showcase kasi nung talents ng Igorots. It's a reminder din kasi ng values kung ano yung ina-uphold natin sa Cordillera na sana ma-retain. So sana tuloy-tuloy yung ganitong event. So thankful lang sa mga participants. So far, it was good. The event was so very good. Nakaka-fresh siya ng experience, lalo na matagal na hindi ko din nakita to, ganun-ganyan. Tapos, it really preserved the culture, lalo na din sa mga, not only sa mga locals, pero however, pati na din sa mga turista or like sa mga bago dito sa Baguio, wherein hindi lang niya na-preserve yung culture in the sense na sa mga locals, kundi na tumatak din to sa utak ng mga turista, ganun-ganyan, which is very nice, na parang this will be a reminder, not only right now, but in the future, lalo na sa mga kabataan na ganito pala sa Baguio. Ganun. Ayon naman kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang selebrasyon ay nagpapakita ng mayamang pagkakakilanlan ng rehiyon. Mga kababayan, the Cordillera Festival of Festivals is a symbol of our unity as Filipinos. Each dance performed, each story told strengthens not only our regional but our national pride. Let this festival be our unifying and rallying call to continue sharing the best of who we are, to build a tourism industry that uplifts every community, and to show the world that the Philippines' greatest strength is its people. Ang Cordillera Festival of Festivals ay taunang aktibidad na pinangungunahan ng DOT Cordillera. Itinatampok dito ang iba't ibang major festivals ng bawat probinsya at syudad sa rehiyon. Ngayong taon ay ibinida ang Prutas Festival ng Barangay Bantay sa Tabuk City, Turayan Dance ng Tanudan sa Kalinga, Gutad at Ifugao ng Ifugao, Panagbanga ng Baguio City, Rambak ni Manalo ng Luna Apayao, Bugnas de Bauco ng Mountain Province, Adivay Festival ng Benguet at Kawayan Festival ng Abra. Tampok sa gallery ng National Commission for Culture in the Arts o NCCA sa Intramuros, Manila ang Hagiyo Hua, a living heritage of the Tuwali Ifugao of Hongduan, an intangible cultural heritage of humanity. Tampok dito ang sinaunang tradisyon na patuloy na isinasagawa ng Tuwali Ifugao community sa Hongduan. Ang Hua na post-harvest celebration ng Hapaw, Baang at
nungulunan ay nagtatapos sa punok o tug-of-war na isinasagawa sa Hapaw River. Tampok sa exhibit ang samples ng kinaag, isang anthropomorphic figure na ginagamit sa punok, banga kung saan inilalagay ang baya o rice wine at traditional Ifugao attire. Ang mga larawan sa exhibit ay mula kay journalist, cultural researcher at Gawad Urian nominated documentary filmmaker Roel Huang Manipon. Maaaring bisitahin ang Hagio Hua exhibit hanggang Oktubre 30. Bilang pagtataguyod naman sa obra at galing ng mga artists at artisans sa Cordillera, binuksan ang Pansigsyan Artisans Village dito sa Baguio City. Silipin natin ito sa report ni Nika Abrenica. Ibinida ang iba't ibang arts and crafts sa Pansigsyan Artisans Village sa Diplomat Hotel Dominican Heritage Hill and Nature Park, Baguio City. Binuksan ito kamakailan sa pangunguna ng Baguio City Environment and Parks Management Office o SEPMO at Artifleur Creative. Katuwang ang DTI Baguio Benguet Provincial Office upang patuloy na masuportahan at may pakita ang sining ng Cordillera. Kaya pinangalanan din ng Pansigsyan Artisans Village kasi nga lahat dito kanya-kanya namin gawa. And it's very artisanal talaga yung mga gawa, food, non-food. It's our own craft, innovative, collaborative efforts lahat ito. Ang Pansigsyan ay nangangahulugan ring isang lugar kung saan nagkakasama at nabubuo ang isang layunin ng mga artisans. 16 na exhibitors ang napili mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera para ipamalas at maibahagi ang kanilang mga pinagmamalaking gawa sa publiko. My brand is Aramid Ima. I do the 6 provinces inspired traditional beads. Bakit siya inspired? Inspired siya doon sa woven textiles natin pattern. So, gumagawa ako ng 6 provinces according to the colors. Yung pang-tapis siya, ganyan. And some other accessories like headdress, bracelets, anklets, and the rest. Maaaring makabili ng crochet items, accessories, local wines, tradisyonal na kasuotan, produktong gawa sa kahoy, at marami pang iba. Layunin ng Pansigsyan na ipamalas at itaguyod ang talento ng ating mga local artisans sa paggawa ng iba't ibang handmade products at maipakita ang kagandahan ng kanilang mga gawa, hindi lamang sa lokal pati na rin sa mga turista. Ito si Nika Abrenica para sa PIA News, Cordillera. Gusto mo bang pumunta ng Japan ngayong Pasko pero kapos sa budget? Why not try the Japanese-inspired Christmas Village ng Baguio Country Club? Pasyalan ito sa report ni Wendell Ramos. Japan ba ka mo? Dito sa Baguio Country Club lang yan. Ito ang Christmas Village na binuksan kamakailan. Ang tema, Japan. Iba't ibang mga aktibidad ang maaaring maranasan at ikatuwa ng mga bibisita rito, tulad ng nativity reenactment, cartoon characters, snowfall, ball pit, carousel, wishing tree, at wishing well. Along with the new outlet, newly renovated outlet of Baguio Country Club, the other office. So I guess you were given a tour earlier. Our concept for this year is everything about Japan. And so I'm sure you all figured that out. Meron pa tayo mga ibang characters that are quite well known. Where everyone was a fan of anime or cartoons from Japan. Ikinatuwa naman ng ilang pamilya ang magandang karanasan nila sa loob ng Christmas Village. Masaya, siyempre. Kasi birthday ko kasama ko yung pamilya ko. So, kahit ganito lang yung celebration namin. Masaya po ako kung nakikita ko po kaming together kami. Mas mainam talaga kung family ang kasama mo rito dahil palagay ko itong lugar na ito pambata 200 pesos ang entrance fee para sa mga adult. 160 pesos para sa mga batang edad 4 hanggang 12. 143 pesos para sa mga senior citizens at persons with disabilities. 115 pesos para sa mga batang may kapansanan, habang libre para sa mga batang edad 3 pababa.
Maaaring bisitahin ang Christmas Village tuwing Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. hanggang 10 p.m. at 10 a.m. hanggang 11 p.m. naman tuwing Sabado at Linggo. Ang Christmas Village ay mananatiling bukas sa publiko hanggang sa ika-4 ng Enero 2026. Ang Christmas Village ay isa lamang sa mga kumakatawan sa kahalagahan ng Pasko. At sa pagdiriwang ito, nakasama ang bawat pamilya. Wendell Ramos para sa PIA News, Cordillera. Ayan, Clint, ano itong ating kasuotan sa newscast natin na ito? Sa ngayon ay suot po namin ang traditional na kasuotan ng Ifugao. And of course, gusto nating pasalamatan din si Ma'am Sonia Dawa sa pagpapahiram sa ating kasuotan ngayon. At nais din namin magpasalamat syempre sa mga miyembro ng ACOR na nagturo sa amin kung paano suotin itong kasuotan na ito. Ayan, so yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para naman sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasinan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes na Imbag Amalaw.